Agyaman iti panangayab mo, Prinsesa Jezabel. Unang pagpagdayawan ket isu iti Diyos nga man nakabalin, isu day katilawag, pinarsuan natin talo personas nga apan tayo pagbibiyagan, langit nga Diyos Ama, taga nga Diyos Anak, Adan Diyos Espiritu Santo. Dayawit iti pinarsuan ni Ama Adan, ina Eva, Diyos Espiritu Santo, ina Eva. Dayawit ti personal iti langit, Ama Martiniano, Managelo, Damagang Talosi. Dayawit iti personal iti inadaga, Ina Maria Conchita Santiago Ilagan. Dayawit iti duang ayat nga nagapanak, isudig iti naganak ko, ti Amak Gabino, ti Inat Rosa Gabino. Dayawit met iti katuganak, isuda Ginoong Juan ken ginang Alejandra Juan. Dayawit ti kapuso Teodora ken ti mga siblings mi. Kaya tapang kung pagdadayawan dagiti umunang mang ipalpalawag dito yung mga warwaragawag dagiti muna ken dagiti agdinama nga Promised Land ken Motherland. Adak dito nga rutata dito yung Motherland nga tungpal itibilin. Motherland Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, Philippines. Region 2 Philippines. Igan ti hostel tatay ng igak na tikunana ket dito nga suro ket dito ti suro idi ikauna muna nga panahon. Totoo yun. Kasi ang turong ito talaga yung kaya tinawag na unang panahon kasi ang unang tao dito sa mundo ay si Ama Adan na walang nakakilala sa kanya. Ngayon po, ang katuroang ito ay kami na po ang nang dahil kay Ama, nalaman namin ang turong ito na hindi kami gumagamit ng anumang training or libro Biblia. Galing din kami sa religion nung una, kaya lang noong makilala namin si Ama, doon namin na-realize na ang religion pala ay hindi totoo. Ngayon po, ang katuroan namin ngayon ay itinuturo namin kung paano tayo nabuhay. Pinapaliwanag namin kung ano ang buhay. Tapos, ano ang ibig sabihin ng Diyos. Na dito lang namin nalaman yung katotohanan. Nang dahil kay Ama't Ina, doon kami nakinig. Na ang buhay ay napakahalaga. Dahil yan ang ibigay ng Diyos sa atin. Na siya yung nangangatawan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin, yun ay ang ating hinanga. Nasa atin ang ating Diyos. Ang sabi ng pare, ang Diyos ay nasa sa inyong lahat. Kung namin kay pilosopo, ay awang kanya kunana. Ngayon magpay sa bigay. Totoo yun. Isa matipang paliwanag mi dito kita DJ, Diyos nga man nakabalin. Tami, hindi tama Diyos nga man nakabalin dito isa dito malawag. Nga nagbalin iso ng langit, nagbalin iso ng inadaga, nagbalin iso ng tao. So, kompleto siya. Kaya, itong kwento ng unang panahon, yun ang unang kong narinig kanina, unang panahon, doon din tayo nakaharap ngayon sa turong ito, na walang nakakilala sa kanya. Dahil libo-libo ang mga nagtayo ng kanilang mga sekta. Entire world yan. Ang sabi ni Ama, walang totoo-totoo. Kaya, bawat kataga at salita dito, hindi namin sinasabi na kami na ang totoo. Pakinggan nyo
At isipin ninyo kung totoo ang aming mga sinasaysay dito sa katuruan ito. Doon sa salitang sa Ilocano na sursuro, apay nga ti Diyos kit sursuro ko na. Well, iti tayo nga masursuro, iti tayo nga maamuan, iti kay balinan iti may sa nga Diyos. Nga dayta nga Diyos, nga lawat, kit nagbalin isuna nga talo a personas. Yung tikanayin tayo nga mga religion idi, kanayin tayo baga the three divine person in one God. Si data, langit, daga, awan iti nagan ni Adan igay. Ikabing ka, Diyos Espiritu Santo, mga nakita ko na yan. Ngayon kanya may makita, ta iti Diyos Espiritu Santo, iso iti bagini ama Adan. Bagi ti lalaki. Kaya iti Diyos man, yung kurado di religion, ano nga makita iti Diyos. Makita mo lang kami iti Diyos, no? Nagsublikan. Nung nataykan. So, di iti may isang question mark, iti mind ko. Nga, apa nga dati pa lang nga katandak nga maamuak nga iti Diyos ket makita. Ket nabayad naman siya, di panulot ko nga iti Diyos kita nga makita. So, ibig sabihin, yung mga tinuturo ng sinauna, puro kasinungalingan. Tignan ninyo, tignan natin lahat ang nangyayari sa mundo. Bago ko makilala si Ama Talosi, meron isang educator, mataas ang kanyang pinag-aralan, na lagi niyang sinasabi sa akin, the man who saw tomorrow, sabi niya si Nostradamus, yung propeta ng Fransya. Yes. At sabi niya, there will be a one man who will be reign as second Adam in Far East Asia. Alam mo, nung marinig ko yung salitang yun, at nakilala ko na si Ina. Napakaswerte ang Pilipinas kasi nagkaroon din tayo ng Nostradamus sa katauhan ni Ama Martiniano Damagan Calosi. Bakit ko tinawag na Nostradamus si Ama? Kasi lahat ng kanyang mga ipredict, yung kanyang mga sinabi sa kasalukuyan ay nangyayari na. Itong katuroan namin ay hindi ito religion. Napakaswerte nga tayo dahil mayroon isang taong nagsalita, nagturo, na ang Pilipinas ay isa sa pinaka-religious country in the whole universe. Nandito lahat ang klase ng mga sekta. At napakapalad din natin dahil meron tayong isang Nostradamus in the person of Ama Martiniano Damagan Calosi. Kaya siguro, kayong mga nakikinig at mga makikinig pa, napakapalad ninyo. Ang akala ninyo, porque makita yun lang na napakasimple ang katuruan ito, hindi mo makita yung rangya. Pero napakapalad natin kasi nandun si Ama at Ina na iniwan ang kanilang mga katuruan sa atin. At lagi niyang sinasabi si Ina noon sa akin na pagdating ng araw, anak, mawawala ako sa inyo. Pero ang aking salita ay buhay na maiiwan sa inyo. Lagi niyang sinasabi niya sa akin. At hindi lang ako mapalad kasi hindi ko siya noong paalis papuntang Maynila, hindi ko na siya nadalaw. Pero ako ang nagdala dito sa kanya, sa Nagilian. Si Ina, taga-Ibaan, Batangas yan, taga-ibang probinsya, sa Katakalugan. Siya ay naglakad ng 17 taon para mahanap si Landong Manggagamot. Yung sinasabi kong Nostradamus of Asia. So si Ama Martiniano Damagan Calosi. Habang nagkwento si Kunyado, nakikinig ako. Kasi bakit mo sinabing Nostradamus? Na yun pala, yun yung predictor ng Fransya. Na kung ano ang nakikita niya sa mga taong bago mangyari, alam niya na. Ibig sabihin, nakikita niya yung
ano natin, future natin. Ganun din si Ama. Bago siya nagturo si Ama, lahat ang mga nangyayari at mangyayari pa ay sinabi niya na sa atin. Kaya napakapalad yung mga makaalam dito sa katuruan ito kasi swerte nga tayo, mga nangyayari sa buong mundo ngayon. Meron mga hindi kumakain. Meron nagkamal ng yaman na wala rin silbi. Kasi kay Ama, ang kayamanan talaga yung katawan natin na hindi masisira. Yan ang kayamanan. Hindi yung magkamal ka ng bilyones na hindi mo alam kung saan itatago. Kailangan ang kayamanan ang katawan natin na walang sakit. Number 1. Yan lang lagi yung sinasabi. Health is wealth. Lagi yung sinasabi yan sa atin. Tayo naman na una mga kasama niya ng ilang taon. Napakapalad din natin. Kaya lang yung iba, porque wala na siya, wala na rin. Pero nung bumalik ako sa katurong ito dito sa motherland, buhay siya. Kasi ang sabi ng nagtuturo dito, ada kanyang ni amam kintinang. Isu dito bagi, kindigay, amis, ibiyag kayo. So ada kanya tayo di, datayo iti mangitakdir, kanya ada. So, datayo ti personal dalagi itak ka. Nga dati ko mga suro, haan tayo ngay nga pag-iin mo na ang. Adaman ti muna, adaman ti naudi, gusto ligay ko na ni Grace, nga ada itiin muna, nga maudi. Adamit digay na udi, nga iso na pa, digay pudno. Yun, totoo yun. Taurayin mo na ka, oray no ilubog ba na ka idi, no dimot nga inadal, dimot nga inam mo iso na. Kaya kunana ni Aman, oray o paun ka, ang kamisalakan. Kaya nasa una, mamisuna, pero di dati nga ugali mag-exist pa lang, nandun pa rin yung dati mong kaugalian. Kaya isulti ko na ni Ama, kailangan nga agbalin ka, Mr. Clean, agdalos ka. Tauray mat no agbalay mo isuna. Mingga na natin ibagbagama, ay amo ti Ama. Pero ama mo ti kay balinan na. Kaya ama mo ti kay balinan. Iti Diyos nga dakat na tayo. Okay, sir. Iso nga iti panagad-adal ko dito yung agyaman nakakabsat habang at dingding nagat kanya yung importante igyan. Hanak man nga nalaing nga agsarita. Pero bawat inyong mga salita sa akin, bawat naririnig ko sa inyo ay may halaga. Yan ang dapat natin gawin. Dapat bigyan natin ang napakahalaga na salita ni Ama sa atin. Ano man ang tagal natin sa katuroang ito, kung hindi natin pinangalagaan yung mga kataga na narinig natin sa ama't ina natin, pakatatandaan niyo na napakahalaga bawat isa sa atin yan. Hindi man ako marunong magsalita sa harap niyo, pero unti-unti kong pinangangalagahan ang mga salita ninyo. Yan ang importance ng katuroang ito. Taure ka na yung mga presente. No, hamulot nga sursuruan di bagin. Sursuruan iti adang kababalin mo nga di pagsayatan awan serbi na iso nga ito nga suro slow but sure ko na niyama tangamin ure kanayon ka hindi ka magdinding ni awan serbi na ure tawen pinapalabas yun amo nga ibaga nga si kanto tinalalain kalye at dadamo dati importante dito ikit amwen iti may sa nga Diyos nga iso ti mang bibiyag kanya tayo. So ti mang bibiyag iti mungal na sa kanya tayo. At kanya tayo, iti panakabalin na, kaya iti bagla na. So, nag-met DJ message sa tayo, digi mo na nagsarita. Haan nga maperti, ang matay iti sarita nga biyag. Hindi tinanong ko tatay, haan nga matay iti biyag.
iti bagi baberti. Tangamin, hantay nga inang muligay nga man nakabaling at kanya tayo. Ket nga mirisan tayo ngamin, iti gamin na inaramit tayo laeng, iti bagi tayo. Puso di apan tayo sumuknal, di simbaan, iti amu tayo napakawan tayo. Kailangan nga iti pamati, iti may sa nga Diyos, ket consistently nga aramidin tayo dito. Nga, pakawan tata, iti barya o whatever. Into nga rin no, daka iyang kapay nakatandaan yung balayo, at anto dati ng sabat kanyang nasismosa. O at dati masigong karuba yun, so iti pagpiestaan yung igay, kanto. Ta, iti ex-eskwela kay St. Joseph Tupatul, at dati kita yung naka-uniforme nga bagbakit. Nasawaan, dahan, nagbagbakit da. Into na dali dyan ti kanto, dati dyan kikismis. Kagapuli yung simbaan. Into no, adati sumungad, balibalita din na tayo sa rita da, ag inarasaas da, kasala dati dialog ti pato, nga ag inarasaas da. Kas jay kadi, iti pamati tayo, iti may sa nga Diyos, aga arasaas da. Ang muyo, datayong taang iti mangganap, iti kasaysayan tayo, iti future tayo. Taidi, amu tayo masaritain nga nagbasol ni Adan. Inyaramidan tayo iti kwento isuna. Nga di tayo amu nga data nga tao kat makasaysayan sa buong mundo. Dahil siya ang nagbigay ng buhay. Walang sino man. Isipong anya ka iti foundation tayo. Anya ka nagapuanan tayo. Isuna. Digay Diyos nga nagbalin na tao. Kung ibaga tayo kaya nga, nyamit din, nagkapsat mo data Diyos mo, ta nagbalin na tao. Di tepe agyaman, ta nagkaroon iti tao. Mabalin ka di mo lang tagarudin na langit latan, kung dagatin ni Adan tagbibig tilubo. Are we happy? Naragsak iti tao, nang idin ta nakaadalan iti tao, at dati ang muda, nagbalin ng matalinon. Handa pa yun ang mundi nagapuan ng dana. Kasi lang kumati may isang baknang. Di may isang baknang, iti baknang kat ko amat kayong sigida nga na baknang isuna, taamin nga kinabaknang kat nagapugin inadaga. Tata, idi bimaknangan, ano pa among tepadanan nga na taon na ato isunan. Kaba na ti kasta. Nga di yu amo nga ti kinabaknang kat isu iti salon at anong nga nga iti nagadunga kwarta mo. Kanayong kami di St. Luke Hospital. Kanayong kami iti ka, are you happy? Kailanman hindi ka maging happy kung marami kang sakit. Na yan ang bunga ng kasalanan ng isang tao. Totoo yan. Kasi laging sinasabi ni Ama na yan na health is wealth. It no, talking through experience, kanyak no, numalagi ko ayan, kanyak kaming kita. At iti pagkapilosopo, I admit it na meron din akong pagkapilosopo. Kasi nung una kong makita si Ama, ay kita klata na gini garaw na. Di garaw na. Kanya, hanap mo ka na yanak na nabaknan. Nayanakap nga may sakat ka, di kiti marigrigat nga pamilya, talaga doon kami kapatsa. Iti ubingat, nung makita iti makan idi, so nung makita di kita begar aya, kasta at mitidi ko na panunod ko. Nga, nung gayam iti tao, kita akurkura, madi-deprive iti makan, madi-deprive iti kwarta. Yun bang, nandun lagi yung, yung isip mo na makagawa ka ng hindi tama. Pero ngunit nung nalaman ko na si Ama, nakita ko na si Ama. Nakita ko yung mga galaw niya, kung gaano niya, kasimple ang pamumuhay niya, kung gaano kapayat ang kanyang pamumuhay doon sa promise na nasaksihan ko.